Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius mula sa August 2024, mid-month, o sa madaling salita sa kalagitnaan ng buwan ng August 2024? Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine. Ito, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansin yung energy o yung gender. As long as tama naman yung sitwasyon nyo doon sa reading, wag nyo nang pansin yung gender. Anyways, magsimula na tayo. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, itong deck na to, i-adjust nyo na lang, ha? Kung di mag-resonate sa inyo, i-adjust nyo yung video, baka mag-resonate na sa inyo to. Ngayon, kung di pa rin nag-resonate tong mga to, dito. So again, i-adjust nyo na lang yung video. Kayo na bahala. Anong kwento dito? Yung kwento natin, single. Whether babae o lalaki yung single dito. Basta single yung bida. Pero bakit ganito? Baliktad to. So, ang dating sa akin, may iba sa inyo na may hinihintay siguro. Na para bang hindi niya matanggap at first Ganun So, nalito siya dyan. So, pwedeng option niya o na-confuse siya for some reason. Pero ito, ang dating, alam na niya ang gusto niya. Okay? Pag ganito naman, tinanggihan niya yung offer, pero ito, tinanggap na. So, ano kaya yun? Na para bang gano'n ang nangyari, tinanggihan niya before. Pero ngayon, parang gusto niya na yon. Yung tinanggihan niya. Kaya yan, naghihintay siya. Ano kaya yun? So, again, na-confuse siya. Kaya tinanggihan niya kung ganyan. Pero for some reason, hindi na siya confused at gusto na niyang tanggapin yung offer. Kaya lang, paano na yun? Wala na yung offer. Para bang naghihintay siya dito na bumalik ulit yung offer. Ano kaya yun? Ano kaya yun? Anything na may kinalaman sa pera o career? Kasi kaya naman niya tinanggihan at first kasi may parang problem dito O obstacle.
O pwede rin namang, paano babalik sa iyo yung pera o career kung nabigay na yung offer sa iba? So, paano to? Hihintay yung iba sa inyo. So ngayon, meron tayong Six of Pentacles. Kaya lang, baliktad. Employment siguro to. Sabihin natin nag-resign, pinababalik. Ay, nag-resign, pinababalik. Ay, nag-resign, gusto niya bumalik ulit. Pwede rin ganun. O, pag-abroad siguro. Offer na pag-abroad. So, dati ayaw niya. Ngayon, parang gusto na niya. Willing na siya mag-abroad. So, case-to-case basis. So, again, yung isa naman, nag-resign, pero gusto niya bumalik. Pwede ba yun? Yun lang naiisip ko dito. Well, anyways, punta tayo dito. Kung di man to para sa inyo, baka para sa someone na malapit sa inyo. Oh, surprise! Forgiveness to. Ang surprise ay tungkol sa forgiveness. Ito kasi revenge. Oh. So, may galit. Matindi ang galit. Grabe naman. Gusto maghiganti. Ito, ayaw na maghiganti at nagpatawad na. So, yung surprise ay may kinalaman sa forgiveness. So, siguro tungkol to sa surprise reconciliation. Yun lang naisip ko. Maayos ang problema. Yun yung masusurprise yung iba sa inyo. Hindi nila akalain na maayos pa ang problema o magkakabati pa ng nakaaway. Punta na tayo dito. Pleasure. Pleasure, wisdom. Ano yun? Siguro yung wisdom dito ay magbe-bring ng pleasure, blessing siguro. Parang blessing in disguise. Kasi usually, dadating lang naman yung wisdom. Kung may masosolve kayong lesson o problema. Di ba? Ayan, itong pleasure. So, doon lang dalabas yung pleasure kung nagustuhan nyo, yung malalaman niya. Di ba? O kapalit ng inyong pinaghirapan. So, parang blessing in disguise ito.
Kuha pa tayo. Leo. Aquarius, ang reading na to, bakit may Leo? Ayun, Virgo. Ayan. Bakit may mga zodiacs na ito? So, baka may mamit kayo, newfound friend, o anyone na para bang magiging palagi nyo kausap with ngayong kalagitnaan ng buwan ay ito, Leo or Virgo. Alin man dyan yung pwedeng darating sa buhay nyo para tulungan kayo o pwede rin new love interest to o newfound friend. Kung gagawin naman natin energy yan, sabihin natin hindi tao. So, gawin nating energy. Leo, in-encourage ngayong kalagitnaan ng buwan na maging matatag, matapang, strong, confident, pataasin ang self-esteem, maging assertive, mag-stand up para sa sarili, pahalaga ng sarili, kung Leo ha. Siguro i-express ang sarili, bigyan din ng importance ang inner child, at wag lang work ng work, dapat may play din. Siguro in-encourage din ang creation o paggawa ng anything na may kinalaman sa art. O siguro tungkol sa love life. Diba, pwede rin naman to. Bigyan ng importance ang love life. Kasi 5th house ay pwede rin date. Yun eh. Tungkol sa date. Parang may nabasa kong gano'n. Eto, 6th house naman to, Virgo. Ano ba to? At the same time, siguro pinapahalagan maging critical. Huwag basta-basta maniniwala, sasabi-sabi. At pahalaga ng work. Ito kasi pag service to eh. Pagbigay service. Double check lagi ang ginagawa o documents para ma-avoid ang error. Wala nang may. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.